bossing, good morning sa lahat. Magandang araw. So, ngayong araw na ito ay siguro maninibago ko kayo sa intro ko. At nandito muli tayo sa sasakyan sa aking Bumblebee na pula. So, kung mapapansin nyo ay naiba yung way natin. Dito tayo sa may sa may part ng Sungay na papuntang Talisay. So, mga kabossing, bago ang lahat ay muli binabati ko kayo ng isang magandang araw, magandang umaga. Dito tayo dumaan sa Sungay papuntang Batangas dahil naputol po yung aming daan dyan sa may part ng boundary puntang dyan po sa amin sa Lemery. Dahil nung bagyong nakaraan, yung maulan, naputol siya, kaya dito po tayo dadaan para tayo makauwi ng Batangas. Hindi na tayo nakapag-intro sa taas sa may Tagaytay. Dito na tayo nag-intro dahil wala naman tayong matabihan. Bala ko sana tumabi tayo sa kalsada, kaso wala naman tayong matabihan at napakadelikado dahil sigsag at matarik. So uwi tayo sa Batangas dahil bala ko sana dumalaw sa puntot ng aming mga magulang, kasama ko yung anak ko at ang bagsak natin dito mga kabossing ay sa may Agulsillo na, kaya dadalaw tayo doon. At siyempre siguro daan tayo saglit sa bahay ko doon inumpisahan paggawa. Ewan ko kung anong nangyari na, kaya baka makasaglit tayo doon mga kabossing. So maninibago kayo dito sa daong ito dahil ito ay barangay Sungay ba kung tawagin. Medyo may pagkasiksik at matarik, pero sana itong sasakyan itong mga kabossing sa ganitong mga daan, kaya wala tayong dapat ipag-alala. At samahan nyo ako mga kabossing sa biyahe kong ito. Tara. So ayan mga kabossing, pahinga muna tayo. Bali kanina pa tayo nagbibiyahe. Dito lang tayo nag-intro sa daang ito, at dito kasi medyo maluwag-luwag na, kaya nakakatigil tayo sa tabi dahil delikado doon sa taas at parang two-way lang. Pangsamantala muna tayo magpahinga dito. Try natin tingnan itong lugar na to. Ayan nasa Sungay tayo mga kabossing. Ayan try natin tingnan yung yung dagat. So mga kabossing, ito ang nagiging problema namin pag napuputol yung daan sa amin sa dito sa may boundary. Talagang medyo napapalayo kami ng daan dahil wala naman kaming choice, wala kaming alternate route para makauwi ng Lemery kundi dito sa bayan ng Laurel, Talisay, o kaya doon sa may Paliko. Mas lalong malayo doon kaya mas minamabuti namin dito dumaan. At mga bossing, meron kaming karga ngayon yan po ay mga naipagawa ko na, doon ko rin naman gagamitin, kaya nag-decide ako na idaan ko doon para once na gamitin ay hindi ko na ikakarga pa uwi ng Batangas. Yung mga pinto at mga tiles talagang nabili ko na yung pa yan, so ngayon ko lang madadala. Tingnan natin, idaan natin doon sa bahay ko doon na ginagawa. So ayan mga kabossing, habang binabaybay namin yung Sungay Road na yan, going to Talisay,
ay nagluloko na naman yung ano ko, yung GoPro ko, yung audio. Kaya puro action na lang. So mas mabuti natin na ano, mag voice over na lang para at least meron kayong naririnig na explanation sa aking biyahe niya. So yung time na yun, tumigil kami dyan sa may part, nakita yung ano, lawa ng Taal. Kaya at napakaganda sa lugar na yan dahil lang sa medyo madilim at may padya ng ulan ay hindi makita ng maayos. So yan mga kabossing, at patuloy na nagluloko yung GoPro natin, kaya voice over muna tayo. Patuloy tayo sa pagbaybay sa daan ayat at kakanan tayo dyan sa lugar na yan, puntang Laurel. Going to diretso na tayo ng bayan ng Agoncillo para at least tuloy tayo makadalaw dun sa puntod ng aking mga magulang. Ayan, medyo naambon-ambon kaya hindi na tayo pwedeng magpahipahinga dahil kinakailangan natin na makarating agad sa lugar dahil may pupuntahan pa tayo sa ano, sa part ng bahay ko dun pinapagawa sa Fantasy World. So ayan, voice over na naman at tuloy tayo sa pagbiyahe. So itong lugar na ito ay part pa rin ito ng Talisay. Ito yung pagkaalam ko, ito yung ano, naapektuhan ng bagyong Christine na dito bumaha ng putik galing sa bundok. Mga troso na for the first time ay ngayon lang nangyari dito sa bayan ng Talisay. At talagang naapektuhan yung lugar na to. So nakikita ko na parang nakaka-recover na naman itong bayan na to. Recover na siya, hindi katulad ng mga nakakaraang buwan na talagang affected talaga siya.
So yan, at mukhang matraffic pa sa lugar na to. Mayroon pa yatang fiesta sa lugar na ito. Kaya nakapag-build up ng ng traffic. Ayan mga kabosing, dito pa rin tayo sa part ng Talisay at wala pa rin tayo sa lugar ng Laurel. At nakalampas na tayo doon sa lugar na kung saan may traffic at fiesta. So, dito, first time ko makakadaan mula nung makabagyo. At naka-recover na rin pala ang lugar na to. Kung Talisay pala din talaga ang naapektuhan ng bagyong Christine. Kaya talagang napapanood ko sa mga balita o doon sa mga nagbablog dito na talagang grabe ang naging epekto. So ayan mga kabosing, at tumigil dito tayo sa sa lugar kung saan may mga tindang sariwang isda. Napapanood ko ito sa mga vlog ni Nakanoy, so kapanalig ni Kautol, na dito sila bumibili ng sariwang isda dahil ito ay hango dito siguro sa Tal Lake. Kaya medyo mura-mura dito. Kaya bibili tayo ng pasalubong para sa pupuntahan natin. Malaman na kung kanina mapabigay. At least may dala-dala tayong mga pang-ulam para sa kanila. So yun, stop over muna ulit tayo at nakakita tayo ng magandang spot ng lugar dito sa may tabi ng Tal Lake. Dito napakaganda ng lugar na ito, at itong Tal Lake na ito ay napuno na talaga ng mga fish cage. Kung mapapansin nyo, ayan ang dami. So dumami na siya ng dumami. At talagang ayan bumili tayo ng isda. Dadali natin na umabot tayo ng 6 na kilo ba? Bangus. Bumili din ako ng tawilis at saka yung ayungin na mga nahuhuli dito sa sa lawang ito. So yan. At medyo maulan pa rin. Ang lugar na ito ay napakagandang tambayan dahil napakalapit natin dito sa Kalawa. So tuloy na tayo mga kaposing sa biyahe. Hindi tayo pwedeng magpatagal-tagal pa dito. So
Yan, kinakailangan natin ano, lumakad na. So yan mga kabossing, at dito tayo sa may Laurel na tayo mga kabossing. Nakalabas na tayo ng ano ng Talisay. At dito pa rin tayo sa gilid ng ano, ng lawa ng Taal. Napakaraming ano bang tawag diyan? Hindi ko rin alam. Lambat ba yan o baklat? So yan. Naging main source na rin talaga ng hanap buhay ng mga tao dito yung pag-aalaga ng isda. Kalimitang inaalagaan dito mga kabosing ay bangus at saka tilapia. So yan. Halos na puno na nila yung ano, yung lawa ng palaisdaan.
kabosing ano. Ito yung mga nasirang katulayo. Ito, pansamantala lang tong kalsadang ito. Ang gagawin din yung tulay na yan. Pinaputol na yan. Oo. Yan, naputol ang tulay. Oh. Bossing, ang labas nito ay ano, bayan ng Agoncillo, tapos direksyon ng Lemery. So medyo talagang halos isang oras yung idadagdag natin biyahe sa pag-iwas doon sa naputol na tulay doon sa boundary. Kaya talagang sakripisyo ang pag-uwi. Maalikabok pa rin ang ano, dala pa rin yung bagyong Christy. At siguro nung ano, umulan ng matagal ay baka bumaha rin dito. Yan tayo galing mga kabosing.
Ayan mga kabosing, at napatigilan naman tayo sa lugar na ito. Ito yata yung lugar ng Buso-Buso. Ang ganda oh. Ganda ng lugar oh. Napakalayo ng biyahe dito, tapos sira-sira pa yung daan. Bali siguro binaha ito na pag naula, siguro binabaha to, kaya yung mga buhangin na nasa gitna ng karsada, dinaanan namin ay lubak-lubak. O yun o, pagkakatakbo ng ilang beses ay puro buhangin o, galing sa bundok. Kaya hindi advisable na dito dumaan. Kaya pala napapansin ko kukunti yung dumadaan dito. Ganito pala ang itsura dito. Ayan o.
Ayan oh. Kaya pala nagtataka ako kanina. At parang wala akong nakakasalubong na 4 wheels. Maliban na lang sa truck. Eh ito pala ganito ang itsura. Sira. Ito. Kaya mga bossing, dito na tayo sa ano, sa sementeryo. Bunso yung cemetery. Talo muna tayo sa mga tatay sa amin. Bali malapit na rin yung ano. Grabe yung layo tinakbo namin mga kabossing. Ang pangit pa ng daan. So hindi tayo makakabukas. At ang linis nito, ang alam ko naglinis yung utol ko dito. Parang binumbahan ba ng sa damo. So yan, talaw tayo dito. Hindi tayo makakapasok mga kabossing, wala tayong susi eh. At malinis naman. Bali yung mga pamangkin ko yung malapit naman dito. Kami lang talagang napakalayo, sa Cavite pa. So unti-unti na rin naglilinis yung mga mga tao dito ng dito sa Pintor. Dahil ngayon ay malapit na mag-November. Ayan. Medyo aayusin na rin ang pintura ng Kesame oh. Nawala sila mga kabossing ng halos isang parehas sabay sila ng ng buwan. Ano nga ang buwan? 20 September 22. September 6 ang inay. Tapos ang tatay ay September 22. So parang week lang at nagsama na sila doon sa sa kabilang buhay. So mga kabossing, sila ay mga biktima ng ng COVID. Palagay ko kung hindi tayo nadaanan ng yung pandemya o yung COVID virus ay baka si tatay ay buhay pa, malakas pa yan eh. Talagang talo ko niya sa lakaran. Kaya lang siguro na hospital siya, hindi niya kinaya yung yung mga gamot na tinitake niya sa ospital. Siyempre may edad na, matanda na, kaya hindi niya kinaya. Siguro kung yun ay hindi na ospital, baka naka-survive pa. Tayo mga kabossing, idadaan lang dito saglit at tayo napakatagal ng biyahe natin. Kaya dadaan pa tayo doon sa amin sa Mayasan, may Fantasy. At dadalhin namin yung mga materialis na nabili ko dati. So yan, dumaan lang tayo. At ang mahalaga, nakadalaw tayo mga kabossing. By November naman babalik din kami. At para dumalaw uli. Malapit na.